Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 22, 2025, Lunes. Tayo po ay nasa ikapitong araw ng ating pong pagsisimbang gabi. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang aklat ni Samuel, chapter 1, verses 24 to 28. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos ito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Nalalapit na po ang Kapaskuhan. Tayo po ay nasa ikapitong araw na ng ating pagnonobena para po sa karangalan ng Mahal na Birhen din sa kanya pong nalalapit na pagsilang sa ating Panginoong Jesucristo. At maganda po na sa puntong ito ay ating mapagnilayan. Kung sakali lang po, ano ba ang nilalaman ng iyong puso? Kung ito ay dadaan mo sa isang awit, anong kanta ang best na magdi-describe ng iyong nararamdaman sa kasalukuyan? So, kasi ngayon, bukod dito sa ating unang pagbasa, kung saan itong yung magulang ni Samuel na si Ana ay nagbabalik sa templo upang ihandog maghandog sa Panginoon at muli upang ihandog si Samuel na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Kaya sabi dito, sila'y napuri sa Panginoon. At ang paraan ng pagpupuri ay inaawit ito. Kumbaga, dahil sa kanilang kagalakan, dahil sa kanilang kasiyahan, sila po ay umawit ng papuri sa Panginoon. At ganoon din ang maririnig po natin sa Ebanghelyo, yung sa loobin ni Maria, idinaan niya, sabi nga, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon. So magandang mapagnilayan natin sa puntong ito, ano bang nilalaman ng iyong puso. At sana naman, linisin natin ito at alisin natin ang mga samaan ng loob na nandiyan sa puso. Yung mga galit, yung mga hinanakit, dahil magpapasko na at mainam lamang na ang maging laman ng ating puso ay puro pagpapasalamat sa napakaraming biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Mahirap kasi kung nakatuon lang tayo doon sa mga bagay na wala at inaakala nating hindi ibinibigay ng Diyos sa atin. Pero mayroong mga biyaya. Gaya ng nabanggit ko nitong mga nakalipas na araw, ang inyong mismong mga anak ay isang biyaya ng Panginoon na dapat na maging dahilan para ikaw ay maging masaya dahil yung anak mo naririyan kasama mo, malusog, buhay at nakakapiling, nayayakap. At yun yung isang bagay na huwag natin kakalimutan. Meron tayong biyaya na natanggap sa Diyos. Kaya hawitan din natin ang Panginoon ng pagpupuri at pasasalamat. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.